kanina sa press briefing, ito pong si Yusek Clark Castro patungkol po sa nangyaring kaganapan kahapon dyan po mga kababayan sa Senado. So ngayon ito ay play po natin. OSAA o Senado. Si GM Wick Sergeant at Arms. Ito, pakinggan nyo ha. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Oh. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Eto, tandaan nyo ito mga kababayan, sasabihin ko sa inyo ha. Bago natin ito ipagpatuloy. Ako, kung tutusin talaga, wala na akong pakialam kung maaaresto etong si Senator Bato de la Rosa or hindi. Kasi unang-una, yung pinakapinuno nila, nandun na, nagdudusa at naghihirap. Doon po mga kababayan sa dahig at humaharap mag-isa sa pananagutan. At saka narinig nyo naman, especially doon sa mga DD-shit, narinig nyo naman na ayaw po talagang samahan ni Bato etong si dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung maaaresto man o hindi etong si Senator Bato, ang mahalaga dyan mga kababayan, iniwan niya sa ere at ipinagkanulo niya etong si dating Pangulong Duterte. Diba nung una sabi nila sasamahan nila, iaalay nila yung buhay nila, pero kita nyo naman ang nangyari. Ano po, talagang ayaw din ni Senator Robin Padilla na makasama ni Digong etong si Senator Bato kasi nga pinoprotektahan niya at itinakas niya pa allegedly. At ganun din yung mga kaalyado ni Duterte, ayaw din makasama ni Digong etong si Bato. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Ayaw din makasama ni Bato eto pong si Digong. Anyway, tuloy pa natin. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa Yan. sa kanyang official Facebook account na umunoy aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplaska sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Oh. Ibig sabihin mga kababayan, wala po sa loob ng Senado. Ano po, wala po sa loob ng Senado. Pero kung tutusin, may daan sa Senado papunta po dun sa GSIS mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Tama. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Tama. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. So maliwanag mga kababayan na kung iintindihin po natin ang purpose po ng NBI talaga doon, kaya po pumunta dito sa may GSIS ay para i-secure yung premises mga kababayan ng GSIS at saka na-request po sila ni Veloso. Hindi para arestuhin si Senator Bato, kung hindi para mga kababayan i-secure yung premises ng GSIS. Anyway, tuloy pa natin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. Totoo naman. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Tama. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. And then may video talaga dyan mga kababayan. Ito ha. Nasaan ba yon? May video ko niyan eh. Ito. Ito yung video na kung saan naka-gear up na itong classmate ni Bato de la Rosa mga kababayan. Ito. Bago yung shooting incident. General Aplaska. Sir, very quick lang. Ano lang pong nangyayari ngayon? Sir, bakit nagsusuot ng bulletproof? Sir, Sir, update lang po.
General Mao. Ma'am Gloria Mayori, mamaya talakayin natin yan. General Mao. Oh. Ayan mga kababayan, no, naka full butter gear. Ito pong taga-USAA. So ngayon balik tayo dito. Sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kasi mga kababayan, pagkakaalam ko talaga sa warning shot, 1-2 putok lang. Di po ba mga kababayan? Pero biruin nyo, umabot ng 37 na putok mga kababayan yung ginawa nito pong taga-USAA. Biruin nyo, pag warning shot, ang pagkakaalam ko 1-2 lang. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Ngayon mga kababayan na nakakapagtaka dito, umabot ng 37 yung putok na ginawa po nitong taga-USAA. Anyway, tuloy pa natin. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Oh. So ngayon ito, pakinggan natin yung paliwanag dito ni NBI Director Melvin Matibag. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung merong lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. And so, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari. Tama. Na nangyari kagabi. Early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms. Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Pakinggan natin. Umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon? Yan na. Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the SecGen, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangarinig na balita at lumalabas po sa social media. But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation, at ang sabi lang po, respondehan namin yung kahilingan ng GSIS
Subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ang ano namin is to monitor sapagkat alam po naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, 3 araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit. Sabi dito na isahan kayo ni Bato, dinaig pa ang gobyerno week talaga. Hindi kasi may ano po kasi, may inilabas kasi na 72 hours na pinagpapaliwanag ang kampo ni Senator Bato at kampo ng mga humahabol kay Senator Bato, sa madalit salita mga kababayan. Ngayon, hanggat hindi natatapos yon, hindi talaga pwedeng arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. So hindi po mahina dyan ang gobyerno. Talagang sumusunod lang talaga sa proseso ang gobyerno mga kababayan sa pag-aresto dito kay Senator Bato. Kasi hindi naman talaga pwedeng basta-basta damputin po yan. Lalo na, at alam nyo naman na ang kampo ni Senator Bato de la Rosa puro takbo sa Supreme Court ang ginagawa. Anyway, tuloy pa natin. Para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng... At saka mga kababayan, ang hindi talaga may aalis dito, pinoprotektahan sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano itong si Senator Bato de la Rosa. Ano po, ginamit ang Senado, yung kapangyarihan ng Senado para protektahan yung isang pugante na nagtatago sa batas. Kaya may kasalanan dito kung tutuusin mga kababayan, hindi naman ang gobyerno natin may kasalanan dito yung mga kaalyado ni Senator Bato de la Rosa at yung Senate President na nagprotekta dito po kay Senator Bato. Yun ang may kasalanan dyan. Pati si Senator Robin Padilla na nagtakas kay Senator Bato kung may katotohanan man yan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po? Tama. Sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Alam po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga NBI agents na nag-assist sa GSIS? As a driver po nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Tama. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Thank you, sir. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po. Yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganon, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Okay. Ngayon mga kababayan, di ba sinasabi nung iba, bakit yung driver may baril, allowed na may gamit, tapos yung mga taga-NBI wala. So ngayon pala mga kababayan, ayon po kay NBI Director Melvin Matibag kung titingnan nyo, sinasabi niya dito na nag-request nga, ito pong si Veloso ng GSIS na panatilihin yung kapayapaan. Ano po dun sa GSIS mga kababayan kung saan nag-uukupa, ito pong Senate mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, kapag ka nga ganyan, nasabing panatilihin yung kapayapaan, natural nga naman mga kababayan na yung mga taga-NBI naka full battle gear.
Ano po, so yung 'di ba, may mga nagsasabi pa na iba na bakit naman ang sinabi ni NBI Melvin Matibag kahapon do sa interview ng ANC walang NBI sa loob ng Senado para arestuhin si Senator Bato. Kasi nga naman kung titingnan nyo mga kababayan, ang purpose nga ng NBI kaya nagpunta dyan, allegedly, ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, is para panatilihin yung kapayapaan dyan po sa GSIS na ine-request nito pong si Biloso. Anyway, tuloy pa natin. Drilling involved. Can you categorically explain to the public? Ito yung issue do sa pagdidrill mga kababayan kasi isa yan sa pinag-uusapan ngayon. Bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Biloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So, yung primary concerns po Yun niya. pala yun eh. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po Yan. yung lugar po na yun. Eto mga kababayan ha, kasi yung iba kasi, ibang iniisip sa mga taga-NBI. Parang ang dating dito napapasama yung NBI mga kababayan. Pero alam nyo ba yung nakakagulat? Nung kausap ng Sergeant at Arms, ito pong mga senator, meron pong isang senador ang nagsabi na itago nyo yung CCTV. Merong isang senator ang nagsabi na itago yung CCTV at ang nagsabi niyan ay si Senator Jinggoy Estrada. Diba? So ngayon ang purpose kaya dinidrill yung pinto kasi yun lamang po yung iba't ibang tao na daw po yung dumadaan, labas-pasok do sa pintuan na yon mga kababayan at yung pinto na yon ay connected papunta sa GSIS. Yun po yung sinasabi dito ni NBI Director Melvin Matibag. Kaya ang purpose kung makikita nyo mga kababayan, ang purpose ng pagdidrill is para i-secure talaga yung premises ng GSIS. Dahil nga mga kababayan, kung titingnan nyo, nakakapagtaka naman dito sa USAA, bakit sila nagpaputok agad? Hindi muna nila mga kababayan inalam kung ano yung purpose kung bakit dinidrill yung pintuan. Anyway, tuloy pa natin. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, pinahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses Nakakalungkot or to. these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses. There's our operational requirement po. Number 1, yun doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya ka po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Ang tanong, nag-comply ba ang Senate? Nagbigay ba ang Senate ng full CCTV? Mga kababayan, pagbaba ng sasakyan ni Senator Bato hanggang sa pagpasok mga kababayan. Diba hanggang doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakipag-wrestling siya sa baba. Ang tanong, nagbigay ba ang Senado? Hanggang ngayon, wala pa tayong nakikita. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Tama. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Tama. Ito naman pong pangalawa, ganun na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta.